Nilabas na sa Malaysia ang bagong-bagong adventure scooter. Mukhang may sasabay sa bagong release ng Yamaha at Honda ngayon. Another adventure maxi scooter ito na 180cc at posible na ilabas sa atin na may solid na power at specs. Hindi ka din talo sa performance at itsura nitong bagong-bagong ADX 180cc Evo ng Keyway Motors. Tara at pag-usapan natin ang full technical specs nito at kung magkano ang magiging SRP pag lumapag sa Pilipinas. Parang yun nangyari lang to sa Aerox SP na ang sabi natin ay baka malabong lumabas, pati dun sa NMAX Turbo na parang hindi rin ilalabas. Pero ngayong September ay inilabas yung bagong-bagong Aerox na SP at syempre yung NMAX Turbo at pati yung PCX na Road Sync. Lahat yan ay na-vlog natin nung nirelease sa Indonesia, sa Thailand at ngayon ay nasa Pilipinas na lahat. Ngayon, ito na ba ang susunod na adventure scooter? At ilalabas sa Pilipinas ang bagong-bagong ADX 180 Evo ng Keyway Motors. Ano ba ang full technical specs nito? Let's go pag-usapan natin mga boss, pero bago tayo magsimula, don't forget to subscribe and like, share my channel, Vlog ni Kosa. Pati sa Facebook meron din tayo, Vlog ni Kosa. Meron itong 180cc single overhead camshaft, single cylinder, 4-stroke at 4 valves. Naka-liquid cooled engine at electric fuel injected system. Solid na agad. May maximum power na 18.2 horsepower at 8,500 RPM. Torque 17.2 Nm at 6,500 RPM. Talagang medyo powerful itong scooter na to or adventure scooter na to. May compression ratio na 11.5:1 at may bore and stroke na 61 by 59.6 mm. May top speed na 130 km per hour as recorded, pero syempre depende yan sa body weight at sa road condition. May weight ito na 145 kg. Medyo may kabigatan dahil nga siguro sa laki ng kanyang fuel tank capacity. At ito ang malupit, meron itong 7-inch TFT display with phone connect, GPS, and ito yung pinakapanalo, may built-in na front dash cam or yung camera sa harapan. Automatically recorded once na tumatakbo ka na habang gamit mo yung motor. Solid na, di ba? May front dash cam, 7-inch TFT display, at pwede kang kumonek or iscan mo lang yung QR code, may GPS ka na kagad. Sa safety naman, meron itong dual channel ABS, traction control system, at naka-dual disc brake na kagad. So sa braking power talaga namang sulit, safe at panalo. Dahil nga dual channel ABS front and rear, traction control system, at dual ang disc brake. Siyempre pagdating naman sa ating suspension, meron itong USD front suspension or upside down front suspension na kagad sa harapan at adjustable rear suspension naman with sub-tank sa likuran. So yun na yung mga latest talaga na lumalabas ngayon. And when it comes to fuel capacity, meron itong 10 liters na fuel tank capacity. So kahit medyo malaki ang kanyang fuel capacity, pagdating naman sa underseat compartment ay kasyang-kasya naman ng isang full face na helmet at ibang mga documents kaya walang problema. Meron itong adjustable or manually adjustable na windshield, parang sa ADB din, at dual front compartment pocket. So yung dalawang bulsa sa harapan at meron din itong USB charging port. Ayan. So syempre panalo dito yung kanyang ilaw or yung quad projector na headlight. Kitang-kita nyo naman na 4 na projector yung nasa kanyang headlight. Smart keyless system na rin po ito, pero may manual key function pa rin. So parang 2-in-1, kahawig nito yung sa ADX ng Bristol. Same ng system, meron siyang smart keyless system, meron ding manual key function. Pagdating naman sa ating mga gulong, ang tire size nito ay sa front 110/80/14 at CST tires ang brand na tubeless. Sa likuran naman or rear tires ay may 130/70/13 CST tires din na tubeless. At ang kanya namang seat height ay nasa 795 mm. So syempre medyo mataas ng konti yan dahil perfect naman yung height na yan sa adventure scooter, di ba? So magkano kaya ang introductory price nito sa Malaysia nung nilabas? Ang price niya sa Malaysia, conversion sa Pilipinas, ay nasa 128,000 to 130,000 lang.
So 130k ang price nito pag kinonvert sa Philippine peso, yung ino-offer nila ngayong introductory price sa Malaysia. Kung ganyan din kamura ilalabas yan sa Pilipinas, ay malamang maraming kukuha niyan. Pero syempre pag dumating yan dito, malamang nasa 150 or 140 or baka 160 na rin yan pag dumating sa Pilipinas. Pero para sa akin, panalo pa rin naman dahil saan? Sa kanyang safety features, yung kanyang braking power, dual ABS, traction control system, dual disc brake, plus meron pa itong malulupit na specs tulad ng 7-inch TFT display, tapos phone connectivity, GPS, and of course yung kanyang front dashcam na built-in, di ba? So talaga namang latest at maganda ang safety nitong bagong-bagong scooter from Keyway Motors na 180cc XDV Evo. Yan po ang bagong update para sa ating scooter ngayon na possible lumabas sa Pilipinas.